Magandang araw sa iyo. Nandito na naman tayo para pag-usapan ng mga materyales na pinadala mo. At sa pagkakataong ito, medyo mabigat yung topic, ang konsepto ng Mesiyas. Sa unang basa, parang simple lang. Pero base sa mga notes dito, mukhang mas malalim pa sa inaakala natin. Ang goal natin ngayon, simple lang. Subukan nating intindihin kung sino ba talaga itong Mesiyas na to, ano ba ang ibig sabihin ng title na yan, at ano yung tatlong trabaho niya, yung pagiging hari, pare at propeta. Tara, buksan na natin to. Simpleng pag-define ng mga terms. Ang pinupunto ng mga sources mo ay kung paanong itong tatlong roles na ito, hindi sila magkakaiwalay. Konektado sila sa isang napakalaking misyon na hindi lang para sa sangkatauhan, kundi para sa buong universo. Pinag-uusapan natin dito, ayon sa mga teksto, ang permanenteng solusyon sa problema ng kasalanan at yung pagperpekto sa konsepto ng malayang kalooban or free will. Medyo malaki ang scope ng usapan. Okay, sige, unahin natin sa pinaka-basic, yung salita mismo. Sa isang source dito, sinasabi na ang Mesiyas sa Hebreo at Kristo sa Griego, iisa lang ang kahulugan, ang pinahiran ng langis o the anointed one. Pero ano ba ang significance ng pagiging pinahiran ng langis? Bakit langis? Magandang tanong yan. Kasi sa kultura nila noon, yung pagpapahid ng langis, seremonya yan. Isang public declaration na ang isang tao ay pinili ng Diyos para sa isang special na misyon. At hindi kahit sino lang ang pinapahiran. Based sa mga teksto, tatlong posisyon lang yan. Hari, pari at propeta. Yung langis mismo, simbolo yan ng banal na espiritu. Parang sinasabi na yung kapangyarihan at wisdom na kailangan mo para sa trabahang ito, hindi galing sa'yo kundi galing sa Diyos. Dito ikinukonekta ng isang source kung paanong si Jesus ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu at nagsimula ng ministry niya matapos siyang pahiran o bumaba sa kanya yung Espiritu. So yung anointing ay parang divine job offer and job orientation in one. Hindi ka lang tinawag, binigyan ka na rin ng gamit para magawa yung trabaho. Okay, gets ko na na ang Mesiyas ay the anointed one para sa tatlong roles. Pero ang tanong, para saan ba talaga itong tatlong roles na to? Paano sila nagtutulungan para sa isang misyon? Bakit kailangan ng tatlo? Hindi ba pwedeng hari na lang agad para tapusin yung problema? Diyan na nga pumapasok yung ganda ng sistema na pinepresenta ng sources mo. Hindi pwedeng isa lang kasi yung problema ng kasalanan may tatlong aspeto rin na kailangang tugunan. Isipin mo na lang na parang isang kumpletong legal system. Una, kailangan mo ng propeta. Ano ang trabaho niya? Sabi rito, ang propeta ang ilaw ng sanlibutan. Siya yung naglalantad kung ano ang kasalanan. Siya yung gumuguhit ng malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali. Kumbaga, siya yung taga-usig o prosecutor na nagsasabi, ito ang batas at ito yung paglabag. Kung walang magsasabi kung ano ang problema, paano natin malalaman na may problema pala, di ba? Okay, so aaminin ko medyo basic para sa akin yung role ng propeta. Pero yung susunod, yung pagiging mataas na pari, dito ako medyo naguguluhan. Sabi kasi sa isang article dito, ito raw ang pinakamahalaga sa proseso. Bakit? Kasi kung ang propeta ang naglantad ng problema, ang pari naman ang nag-aalok ng solusyon. Sa lumang sistema, ang mga pari ay nag-aalay ng mga hayop bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero ang ginawa ng Mesiyas ayon sa mga materyales ay sobrang radical. Inaalay niya ang sarili niyang buhay. Ang dugo niya ang nagsilbing kabayaran. Kumbaga sa legal system natin, pagkatapos sabihin ng prosecutor na may kasalanan ka, ang pare yung nag-aalok ng paraan para mabura yung record mo, parang isang form of amnesty o pardon. Pero may kapalit, kailangan mong tanggapin. At hindi lang yan, after ng pag-aalay, patuloy daw siyang nagsisilbing tagapamamahagitan. Parang defense attorney mo na palaging nandun sa harap ng hukom para ipaalala na bayad na po ang kaso ng taong ito. Wow! Ang ganda ng analogy na yan. Prosecutor, tapos defense attorney. So, kung ganon, kompleto na. Nalantad na ang kasalanan, may solusyon na para sa kapatawaran, bakit kailangan pa ng hari? Ano pang gagawin niya? Dito napapasok yung finality. Ang hari, ang hukom. Paano naman yung mga ayaw tumanggap ng pardon? Paano yung mga kahit na malinaw na yung linya at may alok na solusyon, ay pinipili pa ring mamuhay sa kasalanan? Sabi sa mga source, babalik ang Mesiyas bilang hari para magbigay ng huling hatol. Siya ang magpapatupad na hustisya.
Kung walang hari, yung buong sistema ay walang ngipin. Pwedeng baliwalain lang ng lahat. Kaya kailangan mo ng propeta para sa revelation, pare para sa redemption, at hari para sa judgment. Magkakakonekta sila. Sandali. Wow! So, ang buong narrative pala, ang buong misyon, ay hindi lang para sa atin dito sa Earth, kundi isang sagot sa isang universal na akusasyon? That completely changes the scale of what we're talking about. Parang hindi lang tayo yung bida sa kwentong to. Eksakto! Binabanggit yan ng malinaw sa isa sa mga notes mo. Mayroong isang cosmic level na debate na nangyayari. May paratang daw si Satanas laban sa Diyos. At ang paratang ay ito. Yung batas ng Diyos, partikular na ang utos na magmahal, ay hindi raw sundin. Sabi niya, nagbibigay ka ng utos na alam mong hindi kayang tuparin ng mga nilikha mo. Therefore, sinungaling ka at hindi ka makatarungan. Isa itong pag-atake sa mismong karakter ng Diyos. So, parang isang malaking courtroom drama sa buong universe. At tayo, yung ebidensya. Parang ganun nga. At sa courtroom na yan, ang buhay at kamatayan ng Mesiyas ang nagsisilbing Exhibit A. Yung pagpapakita niya ng perpektong pagsunod dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa takot o pilit, yan yung nagpapatutunayan na mali ang akusasyon. Pinapatunayan nito na, posible palang mahalin at sundin ng Diyos ng bukal sa loob. At yung mga sumusunod sa Kanya hanggang kamatayan, sila yung mga supporting evidence. Sila yung nagpropatunay na yung batas ng pag-ibig ay hindi lang para sa Diyos, kundi posible rin para sa mga nilikha. Grabe. Kaya pala napaka-importante na hindi ito pinuwersa. Kaya pala kailangan ng free will. Kasi kung pinilit lang ang lahat na sumunod, walang mapapatunayan. Bali wala yung ebidensya. Dito siguro papasok yung sinasabi sa source tungkol sa incarnation. Teka, para lang malinaw sa lahat, pag sinabing incarnation sa mga materyales na to, ang ibig sabihin ay ang Diyos mismo ang naging tao. Tama. At yan daw ang pinaka-ultimate na sagot sa lahat ng pagdududa. Isipin mo, kung ikaw ay isang anghel o isang nilalang sa ibang mundo na nanonood, at nagdududa ka sa karakter ng Diyos, anong pinakamatinding ebidensya na magpapatunay na nagkakamali ka? Ito, yung makita mo ang mismong manilikha na handang talikuran ng lahat ng kapangyarihan niya, maging isa sa mga nilikha niyang mahihina at mamatay para sa kanila. Inaalis nito yung argumento na madali para sa'yo na magbigay ng utos kasi nasa taas ka. Sa pamamagitan ng incarnation, sinasabi ng Diyos, bumaba ako dyan. Naranasan ko ang nararanasan ninyo at pinili ko pa ring magmahal. Wala nang mas titindi pang sagot doon. Okay? Habang pinag-uusapan natin yung otoridad niya, may isang pangalan ditong biglang lumabas sa isang article na hindi ko talaga inaasahan. Melchizedek. Sino ba to? Parang out of nowhere siyang pumasok sa usapan. Bakit siya biglang naging importante? Nakakagulat talaga yan pag unang nabasa. Pero nagbuga kasi ito ng isang napakahalagang punto tungkol sa klase ng autoridad na meron ng Mesiyas. Si Melchizedek ay isang misteryosong karakter sa lumang tipan. Ang weird sa kanya, pareho siyang hari at pari. At ang mas mahalaga pa, nabuhay siya bago pa man magkaroon ng formal na sistema ng pagiging pari sa Israel. Yung tinatawag na Levitical priesthood. Oo, yun nga. Para magkaroon tayo ng konteksto, yung Levitical priesthood, ito yung lahi ni Levi na itinalaga sa ilalim ng batas ni Moises para maging mga pari. Hereditary ito, pinapasa sa pamilya. Hindi ka pwedeng maging pari kung hindi ka galing sa lahing yun. Ngayon, ang Mesiyas, si Jesus, ay galing sa lahi ni Juda. Ang lahi ng mga hari, hindi ng mga pari. Kaya may tanong, paano siya naging pari kung hindi siya Levita? Okay. So parang may technicality, isang legal loophole. Eksakto. At ang sagot ng mga source mo ay, ang otoridad niya bilang pari ay hindi galing sa sistemang Levita. Galing ito sa orden ni Melchizedek, isang mas mataas at mas naunang sistema. Ibig sabihin, ang pagiging hari at pari niya ay hindi nakabase sa anumang lahi ng tao. Hindi ito limitado sa Israel. Ito ay isang universal at walang hanggang otoridad. So kung ganon, parang sinasabi ng source na sinadya talagang i-bypass yung established religious system ng Israel noon? That seems like a very radical idea. Ano kaya ang implication yan para sa mga original readers ng mga tekstong ito?
Sobrang radikal. Sinasabi nito na ang Mesiyas ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ang kanyang ministeryo at sakripisyo ay para sa lahat. Inilalagay nito ang kanyang otoridad sa isang level na mas mataas pa sa batas ni Moises. Kasi si Melchizedek ay nauna pa kay Moises. Ipinapakita nito na yung plano ng Diyos ay palaging pang-universal at hindi lang para sa isang bansa. Mula sa universal authority, may isa pang konsepto na paulit-ulit na lumalabas dito, yung karapatan ng pagkapanganay o birthright. At nililinaw ng isang source na hindi lang ito literal na kung sino ang unang pinanganak, parang mas malalim pa yung kahulugan nito. Oo, kasi sa kultura nila, ang panganay ang nakakatanggap ng dobleng bahagi ng mana at ng otoridad para pamunuan ng pamilya. Ngayon, inilalapat ng mga teksto ang konseptong ito sa mas malaking picture. May pagkakaiba raw sa pamanang ipinangako kay Abraham na isang lupa at isang lahi at sa pamanang para sa Mesiyas. Ang birthright ng Mesiyas, sabi rito, ay hindi nagmula kay Abraham, kundi direktang mana mula sa Ama. At ano ang sakop ng mana niya? Ang buong sanglihiha. Lahat ng bagay ay kanyang pamana. So, kung yung mana ng Mesiyas ay ang buong universe, anong ibig sabihin nito para sa mga mananampalataya na binabanggit sa mga teksto? Paano sila nagiging parte nito? Dito na pumapasok yung konsepto na tinatawag na adoption o pag-aampon. Ayon sa mga source, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Mesiyas, ang isang tao ay inaampon ng Diyos at nagiging anak na rin. At bilang ampon na anak, itinuturing din silang panganay at nagiging co-heirs o kabahagi sa mana ng Mesiyas. Hindi na sila dayuhan, nagiging parte na sila ng pamilya at ng pamanang yon. At may binanggit pa tungkol sa pangalan? Na ang pangalang Jesus, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kaligtasan, ay parang ipinapahiram o ibinibigay din sa kanila. Tama, sinasabi na sa pamamagitan ng banal na spiritu, yung pangalan na kumakatawan sa autoridad at karakter ay ibinibigay sa kanila. Ito raw ang nagbibigay sa kanila ng karapatan at otoridad na matawag na mga anak ng Diyos. Kaya yung buong konsepto ng pamana at pagkapanganay ay hindi na lang tungkol sa dugo o lahi, kundi tungkol na sa relasyon at pananampalataya. Grabe, ang dami nating napag-usapan. So kung ibuod natin lahat ng ito base sa mga materyales na binigay mo, ang Mesiyas ay hindi lang basta isang tagapagligtas na dumating para ayusin ang isang problema dito sa earth. Siya ay isang propeta na naglantad ng problema, isang pare na nagbigay ng solusyon, at isang hari na magbibigay ng huling hatol. At lahat ng ito ay parte ng isang napakalaking plano para sagutin ang isang cosmic level na akusasyon laban sa karakter ng Diyos. Eksakto. Binabago nito ang pananaw natin mula sa isang simpleng rescue mission para sa mga tao tungo sa pag-unawa na ito pala yung pinaka-highlight ng kasaysayan ng buong universe. Isang solusyon sa isang problema na nagsimula pa bago pa man likhain ng tao. Yung kwento ng sangkatauhan, isa lang siyang entablado kung saan ipinapakita yung solusyon sa isang universal na problema. At para sa iyo na nakikinig at sinusubukang iproseso ang lahat ng ito, iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan. Mula sa mga materyales na ito, paulit-ulit na binibigyang diin na ang Diyos ay naging isang nilalang mahina at mortal para siya ay maintindihan at malapitan ng mga nilikha niya nang walang takot. Kung ang pinaka-ultimate na solusyon sa isang problema na kasing laki ng buong universe ay hindi ang pagpapakita ng nakakasilaw na kapangyarihan, kundi isang akto ng matinding pagpapakumbaba at pagsasakripisyo, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa tunay na ibig sabihin ng lakas at otoridad?